fanatic siya ng mga Duterte simula nung umpisa pa lamang. Isa siyang leader ng isang organisasyon na fan ni VP Sara Duterte. Kaya meron silang mga selfie. Kaya meron silang mga pabate, pa-shout out. Pero hindi sila close. Kasi kung close sila, yung shout out na yun, walang ganong shout out na nakasulat pa ang pangalan. Tatawagan yan o itatext ng personal. At yun ang ipapakita niya. At kung talagang close sila, yung mga thank you ni VP Sara Duterte, hindi through formal email. Ini-email siya nung inauguration, thank you so much formally, Dr. Madriaga. Kapag close mo ba yung tao, ganun mo babatiin? Hindi. Ang tanging relevance na lang naman bilang witness ngayon ay para establish na close sila ni VP Sara Duterte para magkaroon ng credibility na siya daw yung inutusan na mag-distribute ng pera. Pero hindi niya sinabi dun sa kanyang supplemental affidavit kung sino ang nag-utos sa kanya. At hindi niya rin sinabi sa kanyang supplemental affidavit paano niya nalaman na yung perang i-distribute niya ay yun mismo yung confidential funds. Walang nakalagay. So paano mo masasabi na yun ay galing sa confidential funds at yun ay utos ni VP Sara Duterte? At most, ang kanya lamang na-establish ay isa siyang fanatic na feeling close. Day in, day out, idol. Ako rin, ang daming nagpapa-selfie sa akin, nagpapa-shoutout, personalized pa. Pero ibig sabihin, close ba kami? Hindi po. Kami ni VP Sara Duterte, may picture kaming nagkakamayan din kami. Meron pa kaming private lunch. Pero masasabi ko ba na personally acquainted siya sa akin? Hindi po. Hindi ko kine-claim iyon. Dahil introduce lang ako sa kanya. Wala kaming malalim na usapan at matagalang usapan. Wala kaming relasyon. That alone, ibig sabihin kung ako nga, hindi ko maklaim na close kami ni VP Sara Duterte o meron kaming transactions. Ito pa kayo si Ramil Madriaga na puro selfie lamang. Hindi siya credible witness. Dahil kahit sabihin natin na pwedeng mag-witness ang isang taong nakakulong dahil sa isang seryoso na kaso, magagamit natin yon bilang basis ng bias dahil malaki ang motibasyon na iniipit siya ngayon. Isipin mo, desperado siya ngayon, nakakulong siya sa isang kasong napakabigat na for which hindi ka pwede makapag-bail ng ganun-ganun lamang. Malamang na-deny yung kanyang petition for bail. Hindi siya makapag-bail, ang kanyang kalayaan at kaligtasan ay hawak ng gobyerno ngayon. Baka patayin siya sa loob kapag hindi siya sumunod sa gobyerno. So nakita ng gobyerno ang pagkakataon na itong tao na ito may mga konting selfie kay VP Sara Duterte, supporter siya ng mga Duterte before, pwede natin siyang gawaan ng kwento at gawin para establish yung kanyang kredibilidad, yung mga past pictures nila. Kahit ako pwede akong mag-imbento ng mga kwento ng pagbigay at pag-distribute ng pera, pero kung wala kang mga detalye, halimbawa, kung nakapagbigay ka ng mga selfies at mga shoutouts sa videos, bakit hindi mo nalang ipakita yung call logs mo? Yung mga private text messages nyo. Ayun. At itong mga ito, bakit ang mga ipinapakita mo pa yung mga post pa sa Facebook ng mga meeting ninyo? Eh ako, ang dami ko ng meeting sa kahit na kani-kaninong tao. So ibig sabihin ba, pwede kong ipakita lahat yun para ma-establish na may personal kaming relasyon at masasabi ko rin na inutusan nila ako na mag-distribute ng pera? Hindi po. In other words, hindi po niya na-meet yung required na proof na ma-establish na in close operational proximity siya kay VP Sara Duterte para masabi na nabigyan siya ng credible instructions na mag-distribute ng pera. Kung yun mismo yung kanyang status as bilang close operator ni VP Sara Duterte ay hindi niya ma-establish, the rest ng kanyang testimonya ay hindi pwedeng paniwalaan. Kasi sabi niya lahat ng bank accounts nasa pangalan niya. Pero ipakita mo sa akin yung documentary trace niyan kay VP Sara. O nasaan? Kahit ako, ang dami ko ring bank accounts at marami ring yaman na pera, pero hindi ibig sabihin na instruction yun ng mga Duterte, hindi ba? Kasi obviously, itong tao na ito may mga negosyo, may mga koneksyon, baka kalokohan pa yung ginagawa niyang gawain noon, kaya maraming pera at maraming bangko. Pero hindi ibig sabihin na proof yun nagaling sa mga Duterte yung mga instruction at mga movement ng pera. Baka siya mismo yung gumagawa ng kalokohan.